Yun, oh. Eto na naman po kami. Gusto mo ba ng tinola na may creamy twist? Ito na ang tinolang gata. Hey! Malinamnam, creamy, at siguradong mapaparice ka. Madali lang to gawin. Perfect sa mga busy pero mahilig sa masarap. Kaya huwag na nating patagalin. Tara na't lutuin na natin. First step, no, i-set lang natin sa medium heat yung kalan. Then maglalagay lang tayo ng cooking oil. Konti lang yung cooking oil na lalagay natin. Then maglalagay tayo ng minced garlic. Bali, palalabasin lang natin yung aromatics niya. Tapos yan, ano lang tayo, sangkotsa lang. Baka kasi masunog, syempre. Then, lagay tayo ng red onion. Ganun din. Sangkotsa lang din. Palalabasin lang natin yung aromatics niya. Tsaka, kailangan lang to mag-translucent. Eto. Okay na itong pagkakatranslucent. Bango. Then, lagay na natin yung ating ginger. Medyo madami-dami nilagay kong ginger. No? Kasi mas gusto ko kasi pag tinola. Kasi masarap talaga pagka maluya. Diba? Then, lagay na natin yung ating chicken. Nilagay ko rito yung tinola cut. Yan, meron yan sa mga mall, meron yan pag tingin mo sa grocery may tinola cut. Pero mas maganda kung gagamitin nyo yung free range na manok. Ako mas gusto ko yun kaso wala lang akong nakita kanina sa grocery. Pero mas masarap kasi yun yung sabaw nun. Mas malasa yung sabaw ng pagka free range yung manok. Ganun din, sisired lang natin to for 2 to 3 minutes lang. Tapos, babalik na rin lang natin. Ang purpose na itong pag-seared natin is yung para yung lansa mawala. Yung pag naririnig mo yung yan, yung parang gumagano. Nag-evaporate kasi yung lansa niya. According sa mga natanong kong mga matagal na nagluluto, yun daw talagang kaya kadalasan talaga nagsisired ka muna para mawala yung lansa. Pag nawala yung lansa, yun importante matanggal yung lansa. Then, timplahan natin ng salt at saka ground pepper. Konti lang din. Mga 1 teaspoon lang din ng ground pepper. Tsaka ng salt ginamit ko. Tapos, sangkotsa lang din para hindi matosta yung ilalim. Yan. Napakasimple lang nito. Tinola style lang talaga Actually, paborito talaga ng mga Pinoy kasi ito. Napakasimple lang pero masarap. Yan. Okay na to. Pagkakapan-seared natin. Ayun, naaamoy ko na yung manok at sarap ng amoy. Bango. Pakiramdam ko wala nang lansa to. Ayos na to. Wala na yung mga dugo-dugo Yun kasi yung nagpapalansa yung mga dugo-dugo na yun So, luto na yung manok Lagyan ngayon natin ng 1 cup of water. Yan. Then, pakukuluan lang natin ito. Kuluan lang natin to ng mga 10 minutes. Mabilisan lang, 10 minutes lang. Tapos, balikan natin after 10 minutes. Pag kumukulo na. Siyempre, tatakpan natin yan, di ba? Yun. 10 minutes na. Kita mo naman, ang bango. Iba talaga Iba talaga pag maraming ginger
Yan yung nakikita niyo yung mga buo-buo na yan. Tatanggalin natin yan. Ayoko kasi ng may mga ganyan pagka mga sasabaw Mas gusto ko kasi nawala yung mga yung ginger tsaka yung yung bawang. Tikman natin yung sabaw kung sakto na. Yun, sakto yung lasa. So, tanggalin na ngayon natin yung mga residue na yung mga natitira na yan. Bali, kumapit na naman sa sabaw yan, yung flavor niya. So, okay lang. Actually, yung iba, hindi tinatanggal yan. Okay lang din naman kasi edible naman yan. Pwede naman talagang isama yan. Kaya lang ako kasi tinatanggal ko yan para mas suwabe yung sabaw natin. Almost na tanggal na. Kahit naman may natira-tira pang iba, okay lang yun. So, ito. Tanggalin na natin yan. Tapos, pakukuluan lang natin ito ng mga 1 minute. Balikan natin ito after 1 minute. Yun, 1 minute na ayos. Ay, naku, Diyos ko po. Napakasarap na ito. Lagyan na natin yung sayote. Yung iba nilalagay is papaya, yung green papaya. Okay din, pwede rin naman yun. Pero ako, tinola yung ginamit ko. Tapos lulutuin lang din natin yan. Balikan natin after 2 minutes. Yan, inabot na tayo ng bulan. 2 minutes. Tingnan natin kung luto na yung sayote. Testingin natin kung luto na. Yun. Sakto, luto na. Pwede na, mainam. Panalo. Pagka hindi pa luto yung sayote, pwede nyo namang lutuin pa. Pero, ito, okay na sa akin yung 2 minutes lang naluto na. Kasi medyo hinog din yung sayote na nabili ko. Pagkahilaw, matagal Then, lagyan na natin yung coconut milk. Yan, konti lang. Bali ako parang, lang ito, mga 1/4 cup lang to. Konti, mga 3 tablespoon nga lang ginamit ko. Tansya-tansya lang din dun sa coconut milk. Nasa inyo naman niya kung gaano karami lalagay. Pero ako okay na sa akin. Ganun lang. Then maglalagay tayo ng bok choy. Yun. Panalo. Ito, lulutuin lang natin to for 1 minute. Mabilis lang naman maluto yung bok choy 1 minute lang. Iyan. Ayos. Panalo. 1 minute na. Actually, itong bok choy, pwede namang hindi bok choy yung gamitin nyo. Actually, pwede nga kayong gumamit ng malunggay kung meron kayong malunggay. Dahon ng sili, pwede rin. Speaking of dahon ng sili, pwede nyo rin lagyan to ng siling green. Siling haba. Kaso ako, hindi ko na nilagyan. Wala rin akong nabili. Tikman natin. Panalo. Saktong-sakto yung creaminess. Saktong-sakto yung dami nung ating coconut milk tsaka yung sabaw. Panalo. Tansya-tansya lang talaga sa timplada Yun lang talagang susi talaga sa pagluluto. Tansya-tansya. Ayos na to. Panalo na to. Ayos na. Pwede na. Kita mo naman. Luto na yung ating tinolang gata. Tama naman. Ay, nako. Yehey!